Madalas naglalaba muna ng kanilang mga damit si Nanay Belia bago ito magtinda sa kanyang pwesto sa Burnham Park. Pero kahapon hindi ito nakapaglaba dahil nawalan sila ng kuryente sa Barangay City Camp dahil na rin sa scheduled power interruption ng Benguet Electric Cooperative at National Grid Corporation of the Philippines. Dahil walang kuryente, wala ring tubig. Di ang gagawin ko na lang, itutulog ko, magpapahinga na lang ako para kinabukasan may lakas ako magtinda. Pero posible pang masundan ang mga power interruption sa lungsod at sa buong Luzon. Ito'y sa pagpapatupad ng mga electric cooperatives ng manual load dropping o rotational brownout dahil sa mayat-mayang red at yellow alert status sa Luzon Grid. Kapag ipinatupad ang manual load dropping, pansamantalang pinapatayan ng kuryente ang ilang lugar para maiwasan ang mas malawakang pagbagsak ng power grid o total blackout. Ayon sa NGCP, nagkaroon ng manipis na reserba ng kuryente dahil sa sabay-sabay na pagkakaroon ng forced outage at scheduled maintenance ng ilang planta ng kuryente. Idinedeklara ang red alert status kapag hindi sapat ang power reserve ng grid kaya may posibilidad ng load dropping. Samantala, ang yellow alert status naman ay nagsesenyalis na manipis ng reserba ngunit hindi pa kritikal ang sitwasyon. Sa Cordillera, kabilang ang mga member consumers ng Benguet Electric Cooperative o Beneco sa maaaring maapektuhan sakaling magpatupad ng manual load dropping. Usual na yung nakikita natin na nakalagay doon sa sinasabi ni NGCP na reason ay yung numinipis na. Meron yung kakulangan ng supply ng kuryente dahil meron silang mga kakontrata na power suppliers din na may nag-bug down or may nasira. You can check it doon sa kanilang mga advisories. Ayon sa Beneco, nakahanda sila sa paglabas ng mga abiso at koordinasyon sakaling may ipatupad na load dropping mula sa National Grid. Nangangamba naman ang ilang member consumer owners na baka magkaroon ng pagtaas ng bill dahil na rin dito. Sabi ko nga sabi ko ano na nang mangyayari sa buhay natin, pataas ang bilihin, pataas ng kuryente, mga tubig. Ang tubig nga namin dati 1,000 plus lang, ngayon 3,000 na. Pero tiniyak ng Beneco na wala itong epekto sa bayarin ng mga MCO. Hindi pwedeng tataas yan kasi kung ano lang yung nagagamit ng ating ng mga consumers natin, yun yung daan sa kanilang mga metro. Yun lang yung babayaran nila. Pinayuhan naman ng publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na sa mga oras ng peak demand. Kabilang dito ang hindi pagpatay sa mga ilaw at appliances pag hindi naman ito ginagamit at pag-iwas sa sabay-sabay na paggamit ng mga high-consumption appliances. Ngayong araw, May 15, mas pinahaba pa ng NGCP ang red alert status nito sa Luzon Grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Yellow alert naman mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Vanessa Bugtong, RNG News.